Magandang umaga! Ang pangalan ko ay Chloe May G. Manales at ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang Prinsipeng Malungkot. Noong unang panahon, may isang prinsipeng malungkot. Bagot na bagot ang kanyang buhay. Siya ay palagi nakasimangot. Ang kanyang amang hari ay madalas mapakamot sa kanyang ulong panot. Inang reynang aburido ay hindi mapakali sa kanyang trono. Hay nako, bakit ka ba palaging nakasimangot at bakit ka palaging malungkot? Gayong dito sa palasyo ay maraming payasong na magpapasaya sa iyo. At sinabi ng kanilang gwardya, "Kamahalan, may naisip na po akong paraan para mapasaya po natin ang mahal na prinsipe." "Sige nga, papakinggan ko ang iyong sasabihin. Bakit po hindi natin ipagdiriwang kung sino man po ang makakapagpasaya sa mahal na prinsipe ay gagantipalaan po natin ng ginto at saka pilak." At pinag-isipan ito ng hari. "Sige, maganda yung naisip mo. Ipadala ito sa masa ngayon din." Pinadala ito ng kanilang gwardya doon sa masa at naglakad siya. "Makinig kayong lahat. Ito ay pinadala sa akin ng hari. Kung sino daw ang makapagpasaya sa mahal na prinsipe ay gagantipalaan namin ng ginto at saka pilak." Pumunta ang lahat doon sa palasyo. Ngunit sinubukan ng lahat, ngunit hindi pa rin napasaya ang mahal na prinsipe. Kaya umalis ang lahat papunta doon sa masa at umuwi sa kanilang bahay. At sinabi ng kanyang ina, "Hay nako, wala na talaga tayong magagawa para mapasaya ang anak natin." Nakaiyak na sinasabi ito ng kanyang nanay. Isang araw, may isang maliit na batang pumasok doon sa kanilang palasyo at pumunta sa trono ng prinsipe. At sinabi niya ito, "Mahal na prinsipe, halika! Halika prinsipe, pumunta tayo doon sa labas at maglaro tayo." "Oo nga pala, ako nga pala si Mario at ang aking aso na si Poldo." Pumayag ang prinsipe na maglaro doon sa labas. Ito ang pinakaunang pagkakataon na makalabas ang prinsipe. Naglaro sila Mario, Poldo at ang prinsipe. Lumangoy sila sa sapa ng masayang masaya. Kaya ibinalik ni Mario na masayang masaya ang prinsipe. "Hito Mario, ito ang gantipala ko sa iyo, ginto at pilak." Masayang sinasabi ito ng hari. Nagdiriwang ang lahat na masayang masaya ang prinsipe. "Hindi lang po para sa akin ang ginto at pilak na ito, kundi ipapamana ko rin po ang gintong pilak na ito doon sa mga dukhang katulad ko." Kaya masaya itong pinamana ni Mario at ni Poldo sa mga dukhang katulad nila. At doon nagsimula ang bagong buhay ng prinsipeng malungkot na ngayon ay naging prinsipeng masaya. Ang wakas.